أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayong araw po ang ating pag-usapan ay kabilang po sa mga karapatan sa Islam. Na ito po ang karapatan ng lalaki sa kanyang asawang babae. Ito po ay mensahe sa lahat ng mga kababaihan na dapat nilang malaman ang karapatan ng kanilang asawa. Ang Islam po ay makatarungan sa lahat at alam naman natin na kumpletong relihiyon. May karapatan ang lalaki sa kanyang asawa, ganun din na may karapatan ang babae sa kanyang asawa. Ngunit ngayong araw po ang ating paksa ay ang karapatan po ng lalaki sa kanyang asawang babae. So ito po ay mensahe sa lahat ng kapatiran natin na mga babae na dapat malaman nila ang mga bagay na ito upang hindi sila magkulang at magkasala sa tinatawag na pagsuway nila sa mga bagay na ito, dahil ito ay utos sa atin ng Allah at ang kanyang propeta na narapat na ito ay sa buhay natin. Narapat po sa buhay mag-asawa na sila ay magtulungan at kabilang dito ay malaman ng lalaki ang karapatan ng kanyang asawa, malaman din ng babae ang karapatan ng kanyang asawa. Ang pinakaunang karapatan ng tinatawag na lalaki sa kanyang asawang babae, unang-una ay ang pagsunod ng babae sa kanyang asawa kung ito ay hindi sa paglabag sa relihiyong Islam. Ibig sabihin, kung may mga bagay na gusto ng lalaki na ito ay hindi lumalabag sa relihiyong Islam, ay nararapat po na sundin ng babae ang tinatawag na utos ng lalaki sa kanyang asawa. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalim." Sa Suratul Nisa. Suratul Nisa, isang surah sa Quran na pinangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay surah An-Nisa. Ibig sabihin, ito ay surah ng mga kababaihan. Sinabi ng Allah, "Ar-rijalu qawwamun," ang mga kalalakihan ay tagapangalaga, tagatustos. At dahil dito, sila ang tinatawag na tagapangalaga at dapat ay sumunod din ang tinatawag na mga kababaihan sa kanilang asawa, dahil ito ay bima faddalallahu ba'duhum ala ba'd. Dahil sa ito ay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Binigay ito na karangalan ng kalalakihan. Binigay ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga karangalan sa mga kalalakihan, kaya narapat lamang na sumunod ang kababaihan sa utos ng kanyang asawa, maliban lamang kung ito ay paglabag sa relihiyong Islam. Sinabi rin sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Idza sallatil mar'a khamsaha wa shamat shahraha wa hasunat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at." Rawahu Ahmad. Sa hadith ni Imam Ahmad, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na kapag ang isang babae ay nagsagawa ng kaniyang 5 salah at siya ay nag-ayuno wasamat syahraha sa mga buwan ng halimbawa buwan ng Ramadan at iba pang mga sunna, wa hasunat farjaha, pinangalagaan niya ang kaniyang pagkababae, wa ata'at ba'laha, ito yung pinakamahalaga dito na pinag-usapan natin, wa ata'at ba'laha, at sinunod niya ang mga utos sa kanya ng kanyang asawa, ay dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at, ay papapasukin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa anumang gustuhin niya na pumasok sa pintuan ng anumang pintuan ng paraiso. Allahu Akbar. Napakalaking gantimpala ito. Dahil ito ay pagpapatunay na ikaw ay papapasukin ng Allah at papipiliin niya sa anumang pintuan na gusto mo
sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, at kabilang dito na dapat gawin ng isang babae ay yung tinatawag na wa ata'at ba'laha, ay sundin niya ang mga kautusan ng kanyang asawa. Marami po sa mga lalo na yung mga nakatira sa lugar na Kamaynilaan o lugar na maraming mga hindi Muslim, minsan nakikita natin na ang lalaki ay halimbawa ay relihiyoso, ang babae ay hindi naglalagay ng tamang pananamit, halimbawa o kaya yung pagtatakip sa ulo, yung hijab, o kaya yung pananamit niya, at siya ay pinapayuhan ng kanyang asawa, ngunit patuloy pa rin ang kanyang ginagawa, hindi pa rin nakikinig ang kanyang asawa. Yan ay kasalanan, dapat sundin, lalo-lalo na kung ito ay pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yung halimbawa, pinipigilan niya o inuutusan niya ang kanyang asawa na wag siyang palaging magpo-post ng mga larawan niya sa Facebook, lalo na yung wala siyang hijab, lalo na yung mga bagay na tinatawag na hindi naman, kapag nag-aaway sila ng kanyang asawa, nagpo-post sa mga Facebook, nagrereklamo kay Facebook, yan ay tinatawag na ayaw ng kanyang asawa ang bagay na ito dahil syempre, mas lalala ang fitna. Pero patuloy pa rin ang babae na ito sa kanyang gawain na ganito, yan po ay kasalanan. Dahil narapat po na sundin ng babae ang kanyang asawa sa kanyang mga kautusan, maliban lamang kung ito ay tinatawag na, kung ito ay paglabag sa Islam, na hindi ito pwedeng sundin. Dahil nabanggit sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na la ta'ata fi makhluqin fi ma'siyatillah, o kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, walang pagsunod sa isang nilikha, sa isang tao, kapag ito ay paglabag sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. At isa lang sa mga hadith na ito ay siguro ay sapat na para malaman ng bawat kababaihan ang karapatan ng lalaki sa kanila, ay ang sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam noong dumating ang isang sahaba na siya ay galing ng Sham, at siya ay nagpatira pa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa sahaba na ito, ano ang ginagawa mo? Bakit ka nagpapatira pa? Pinigilan niya. Sinabi niya, hindi, bawal yan sa relihiyong Islam. Sinabi ng sahaba na ito na nakita ko sa Sham, mga tao ay kanilang pinupuri ang kanilang mga pinuno, ang kanilang mga maalam sa kanila, na sila ay nagpapatira pa. Kaya ako ay nagpatira pa dahil ikaw ang mas may karapatan na gawin sa iyo ang bagay na ito dahil ikaw ay isang propeta. Pero sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yan ay pinagbabawal sa Islam. At sinabi niya, pakinggan natin itong hadith, kung ito ay pinapahintulutan lamang, ay uutusan ko ang isang babae na siya ay magpatira pa sa kanyang asawa. Dahil ito ay sa tindi o laki ng hak o karapatan ng lalaki sa kanyang tinatawag na asawa. So dito ay pinagbawal yung pagpapatira pa sa relihiyong Islam. Pero dito ay sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na kung merong akong utusan na magpatira pa, ay ang magpatira pa ang babae sa kanyang asawa dahil sa laki ng hak o karapatan ng lalaki sa kanyang asawa. So nararapat po sa lalo na kapag inuutos sa atin, inuutos sa mga kababaihan, ay ang pagsunod kay Allah, ang pagdarasal, ang pagiging mabuti, ang mabuting pananamit, ang pagsusuot ng hijab, ang tinatawag na mga bagay na mga kabutihan, dapat po ay sumunod tayo. Dahil ito ay hindi paglabag, ito ay tinatawag na mga pagsamba, ito ay obligasyon din natin kapag ito ay utos sa atin ng utos ng lalaki sa kanyang asawa. Pangalawa, ay kabilang sa karapatan ng lalaki sa kanyang asawa, ay hindi nararapat na siya ay mag-ayuno ng sunna na pag-aayuno kung ang kanyang asawa ay hindi naglalakbay, ibig sabihin ay nandun sa kanilang bahay o nandun lang sa kanilang lugar, nang hindi siya nagpapaalam. Dahil isa sa mga hikmah ay upang mapangalagaan ang dangal ng kalalakihan, yung tinatawag na maaring nangailangan ang lalaki, ay tinatawag na hindi maging sagabal yung tinatawag na sunna na gawain. Kaya nga, sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na pati
ang pagsiping ng lalaki sa kanyang asawa ay tinatawag na sadaka. Ito ay ibada, ito ay pagsamba. Sinabi ng mga sahaba, "Ya Rasulullah, pati ang pagsiping ng lalaki sa kanyang asawa ay pagsamba o ito'y tinatawag na sadaka?" Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Naam, ito ay totoo." Dahil ano sa tingin mo kung ang lalaki ay maghanap ng ibang babae na ito ay tinatawag na hindi niya asawa, ibig sabihin magsagawa siya ng zina, ito ay kasalanan. Kaya kung ito ay iwanan niya at siya ay nakipagtalik o siya ay tinatawag na pumunta sa kanyang asawa at ibig sabihin ay tinatawag na ginawa niya ito sa pamamaraan ng halal, ito ay ibada, ito ay pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang isang tinatawag na babae ay kabilang sa mga karapatan ng kanyang asawa ay hindi siya mag-ayuno ng sunnah, hindi yung obligadong pag-ayuno. Ang obligadong pag-ayuno ay obligado yun. Pero ang usapan dito ay yung sunnah. Hindi siya pwede mag-ayuno ng sunnah maliban sa pahintulot ng kanyang asawa. Kung ang kanyang asawa ay nasa kanilang lugar o nasa kanilang bahay, hindi naglalakbay. Sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, "La yahillu liimra'atin an tasuma wa zawjuha shahidun illa biidnih." Sa hadith ni Imam Bukhari at Imam Muslim, sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na hindi nararapat na ang babae ay mag-ayuno habang ang kanyang asawa ay nandoon sa kanyang bahay, hindi naglalakbay, illa biidnihi, maliban sa pahintulutan niya ang kanyang asawa. Okay. Pangatlo, na karapatan ng lalaki sa kanyang asawa ay ang pangalagaan ng babae ang kanyang sarili, ang kanyang dangal kapag ang kanyang asawa ay naglalakbay. Kapag ang lalaki ay wala sa kanilang bahay o kapag wala sa kanilang bahay o naglakbay, narapat na pangalagaan niya ang kanyang sarili, pangalagaan niya ang kanyang dangal, pangalagaan niya ang kayamanan ng kanyang asawa, at pangalagaan niya ang sekreto ng kanyang asawa. Iisang ito pero napaka-mahalaga ito. Unang-una ang kanyang sarili. Dapat pangalagaan ng babae ang kanyang sarili. Hindi nararapat na siya ay nakikipag-usap sa hindi niya mahram maliban kung kinakailangan. Lalo-lalo na ngayon sa social media. Kabilang yan sa dapat na hindi ginagawa ng isang babae, nakikipag-usap sa hindi niya mahram na hindi ito kinakailangan. Ang pinapahintulutan lamang kung kinakailangan. Pero kahit na yung mga dati mong kakilala, hindi pwede na para kayong nag-uusap ng personal na araw-araw ay nag-uusap kayo na hindi naman kailangan. Maliban lamang kung kailangan, wala tayong problema doon dahil ang Islam ay magaan na relihiyon. Pero hindi pwede na parang tinatawag yung mga mag-best friend pa ang tinatawag sa Islam ay kapag may asawa, hindi pwede na palagi kang nakipagkwentuhan sa ibang mga lalaki na hindi mo mga mahram, mga kaibigan o mga sinuman na nakikipagkwentuhan. Ito ay kinakailangan. Halimbawa, may tatanong ka. Halimbawa, may mga bagay na dapat importante. Ito ay pinapahintulutan sa Islam. Pero yung tinatawag na iba, nakikipag-video call pa sa ibang mga kaibigan niya na hindi na ito mga mahram. Ito ay kabilang sa mga kasalanan sa Islam na ang sinasabi dito na karapatan ito ng asawa na dapat ay pangalagaan ng babae ang kanyang sarili. Lalo na ang kanyang sarili dahil wala ang kanyang asawa o kaya pumasok sa trabaho. Sinabi rin dito at ang kanyang dangal. At yan ay halos magkaparehas. Ang dangal ng babae kailangan niyang pangalagaan ito. Wamalihi at ang kayamanan ng kanyang asawa. Ang kayamanan ng kanyang asawa. Hanggang sa dumating ang kanyang asawa, dapat pangalagaan ito ng tinatawag na babae at ganun din ang sekreto ng kanyang asawa. Ang sekreto ng kanyang asawa. Napakarami na minsan ay ang lahat ng kanilang mga sikreto ay subhanallah. Halos alam na ng buong barangay ang katangian ng kanyang asawa. Yan ay hindi po maganda. Yan po ay karapatan ng lalaki sa babae, sa kanyang asawa na pangalagaan ng kanyang sikreto. Kapag ipinahiya ng babae ang kanyang asawa, ay siya rin ang napapahiya. Yan ang dapat yung palaging isipin sa mga kapatid natin na kababaihan. Hindi po ibig sabihin na magpapa-advise tayo ay kahit sino ay pwede nating sabihin ang sekreto. Hindi po. Kahit
ito ay tinatawag na maliban lamang kung kinakailangan ay doon tayo sa mga tao na mapagkakatiwalaan. Na hingi tayo ng payo. Pero hindi po yung lahat sinong kaibigan ay sasabihin mo ang sekreto ng asawa mo, ang asawa mo ay ganito, ang asawa mo ay ganito. Lalo na yung ipapahiya mo yung asawa mo. Babanggitin mo yung kanyang mga hindi magagandang katangian sa ibang tao. Yan ay tinatawag na pagpapahiya mo rin sa sarili mo. Kapag ang isang tao ay ganyan ang kanyang kaugalian. So ang karapatan po ng lalaki sa kanyang asawa, kapag wala siya, kapag lumabas siya sa bahay, kapag siya ay pumasok sa opisina, kapag siya ay naglakbay, ay tinatawag na kinakailangan ay pangalagaan niya ang kanyang sarili, at kanyang dangal, at ang kayamanan ng kanyang asawa, at ang sikreto ng kanyang asawa. Alam niyo po ang ating itong mga bagay na ito, ay kayo po ang mas nakakaalam dito. Kaya narapat po na ito'y pangalagaan. Kaya nga sa hadith na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na wala ta'dan fi baytihi illa biidni. Ibig sabihin ay hindi pwede na pahintulutan niya na pumasok sa kanyang pamamahay ang isang ibang tao maliban lamang sa pahintulot ng tinatawag ng kanyang asawa. Lalo na yung tinatawag na mga lalaki. Paano mo papasukin sa bahay nang hindi mo mahram, na hindi ka humihingi ng pahintulot sa iyong asawa? Pati kahit yung ibang kahit kamag-anak niya, dapat ay sa atin, meron tayo tinatawag na yung sa mga kamag-anak. So hindi po ibig sabihin yan ay kailangan ay magpaalam tayo at alam na asawa natin, o yung babae alam ng asawa niya na may darating ngayon na bisita, at alam niya, nasabi niya na may pupunta rito na mga kamag-anak mo o kamag-anak ko o sino man, at alam ito at nagpaalam ang babae. Pero kung halimbawa biglaan, ay dapat na ito ay malaman ng kanyang dapat magpaalam. Maliban lamang kung tinatawag na bago pa lang, yung tinatawag na ang lalaki mismo ang nagbigay ng pahintulot sa kanya. Kabilang din sa mga karapatan ng lalaki sa kanyang asawa, which is ito ay mutual. Ibig sabihin ito ay karapatan ng babae at sa lalaki, ay yung tinatawag na karapatan sa pakikipagtalik. Karapatan ito na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, karapatan ito ng lalaki at saka babae. Pero mostly, ang lalaki ay kaya niyang ipakita. Pero ang babae ay isa sa katangian ng babae ay mahihiyain. Okay, pero ito po ay hindi lamang karapatan ito ng tinatawag na kalalakihan, bagkus ito ay karapatan din ng kababaihan. Ibig sabihin, hindi rin dapat na tumatanggi ang tinatawag na lalaki kapag siya ay kanyang asawa ay humingi ng ganitong mga bagay, dahil ito ay kabilang sa sinasabi natin na upang mapangalagaan ng tao ang kanyang sarili at ang kanyang dangal, upang makaiwas sa mga ipinagbabawal, upang makaiwas sa zina, upang makaiwas sa haram. So dito sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'ti fabata ghadbanu alayha la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbih. Pakinggan natin itong hadith. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith ni Imam Bukhari at Imam Muslim na kapag gusto ng lalaki na siya ay makipagtalik sa kanyang asawa at tinawag niya ito, o sila ay gusto niya na makipagtalik, ito ay normal po na pag-usapan, dahil ito ay kabilang sa dapat malaman ng karapatan ng bawat mag-asawa. Ang tinawag niya kanyang asawa ila firashihi, sa tinatawag na pakikipagtalik, falam ta'ti, ibig sabihin ito ay hindi pumayag ang kanyang asawa, ang babae. Fabata ghadbanu alayha, at natulog siya na ang lalaki ay galit sa kanya, masama ang loob niya. La'anathal malaika, isusumpa siya ng mga anghel. La haula wala quwata illa billah. Isusumpa siya ng mga anghel hanggang sa dumating ang umaga. Hanggang sa abutan siya ng umaga, ang mga anghel ay nananalangin sa kanya ng tinatawag na o nananalangin sa kanya ng sumpa, o sinusumpa siya ng mga anghel. Kaya ito ay napakadelikado. Lalo na kapag nag-aaway, minsan nagkatampuhan,
Ang problema, doon pinapatulog sa labas ang lalaki. La hawla wala quwata illa billah. Minsan ay tinatawag na may mga gusto siyang hingiin na mga bagay, hindi na ibigay agad ni lalaki. So, yun, doon siya makakatulog sa labas. Doon sa tinatawag na sofa sa labas. So, yan po ay hindi magandang kaugalian. Yan po ay tinatawag na ipinagbabawal sa Islam. At yan ay vice versa. Ang lalaki at saka babae, kailangan nila ang bagay na ito upang mapangalagaan nila ang kanilang dangal at ang kanilang sarili. So ito ay tinatawag na karapatan ng lalaki at saka babae, pero mostly ang lalaki ay ito ay naipapakita niya. Hindi katulad ng babae na natural niya na siya ay mayroong tinatawag na pagkamahiyain. So ito po ay isa sa mga karapatan ng tinatawag ng lalaki sa kanyang asawa at ganoon din sa babae sa kanyang asawa. Kabilang din sa mga karapatan ng lalaki sa kanyang asawa ay siya ay magpaganda. Siya ay maglinis at magpaganda. Sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, khairun nisa'i man tasurruka idha absart. Kabilang sa pinakamainam sa mga kababaihan, ang sila na ikaw ay natutuwa, nalulugod kapag nakita mo ang iyong asawa. Allahu Akbar. Kaya nga, mayroong mga iba na kanilang sinasabi na gustong-gusto ko na mayroong ikinakasal. Bakit? Kasi ang asawa ko ay nakikita ko na napakaganda niya. Subhanallah. Ibig sabihin ay itong babae na ito ay hindi nagpapaganda. Dapat ay kung kailan darating ang iyong asawa ay nagpapaganda ang isang tao. Dahil ito ay kabilang sa karapatan ng lalaki. Ito ay kabilang sa mga mabubuting gawain. Na kapag dumating ang asawa, nakikita niya maganda ang kanyang asawa at tinatawag na nagiging maganda ang kanyang pakiramdam. Hindi yung pagdating pa lang sa pintuan, ay parang Armalite na yung kanyang puro problema, puro ganon. Tapos nakita pa niya yung babae ni may putok, hindi naglilinis, o ano, subhanallah. Ano na lang ang mangyayari? Kaya nararapat na ito ay bigyan ng pansin ng tinatawag na mga kababaihan. At ganoon din, vice versa, ang lalaki ay dapat din siya maglinis at magpagandang lalaki para sa kanyang asawa. Pero dito, ang isa sa mga inshallah makukuha natin yung karapatan ng mga kababaihan. Pero dito, kabilang sa karapatan ng kalalakihan ay ang magpaganda ang kanyang asawa kapag tinatawag na ang kanyang asawa ay nasa bahay. Hindi yung magpapaganda lang yung babae kapag aalis. Hindi siya nagpapaganda, ibig sabihin sa kanyang asawa kasi aalis siya. Pero sa bahay, hindi. Subhanallah. So, yan ay dapat na bigyan pansin ng mga kababaihan. Ganun din, kabilang sa mga karapatan ng kalalakihan, yung lalaki sa kanyang asawa, ay yung paglingkuran ng babae ang kanyang asawa. Paglingkuran, okay. Inshallah, yung mga katanungan nyo mamaya po. Kabilang sa karapatan ng lalaki sa kanyang babae ay ang paglingkuran ng babae ang kanyang asawa. Pero maaaring ang mga bagay na ito, nahati ang mga ulama dito, pero ang sinabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, kung di ko nagkakamali, ay kung ang tao o yung babae na ito ay nung siya ay nasa bahay pa, ay mayaman sila o kaya maganda yung kanilang pamumuhay, ay hindi niya obligasyon na yung tinatawag na lahat-lahat ay gagawin niya. Okay? So ito ay titingnan kung anong sitwasyon niya bago siya pakasalan ng kanyang asawa. Yan ang ibang mga pananaw ng ating mga ulama. Pero siyempre, ang isa sa mga karapatan na nabanggit natin na paglingkuran ng babae ang kanyang asawa. Pero sa ngayon, karamihan ay baliktad dahil ang nagtatrabaho ay ang lalaki, ang tatrabaho ay ang babae, tapos ang lalaki, ang silang nasa bahay, ang silang nasa Pilipinas, which is ito ay hindi po maganda. Yung iba na nag-abroad ang babae, tapos ang lalaki ay nasa Pilipinas, hindi po magandang advice yan. Ibig sabihin, hindi ko po ina-advise yung ganoong sitwasyon. Kaya maraming nagkaka-problema na pamilya dahil siyempre ang lalaki, lalaki. Kaya minsan, kapag hindi makatiis o di niya may mga tumutukso, so yun ang nagiging problema na minsan
yung mga padala sa kanya ng kanyang asawa, yun ang ginagamit niya sa kanyang mga ginagawang hindi maganda. O minsan, baka nag-asawa pa. Ganon din si babae dito. Minsan may mga ganon na nag-abroad. Tapos yan ay tinatawag na dahil sa minsan pakikipag-usap sa ibang mga ibang, lalo na ngayon sa social media, nakikipag-usap dyan, doon. So, minsan nagkakaroon ng problema yung pamilya. Kaya sa akin, hindi ko po ina-advise maliban. So, kung kinakailangan talaga, ganun din kung magkasama dito ang mag-asawa. O kaya ay doon sa, mas maganda, ay kung sa Pilipinas, doon sila. Kung sa Middle East o saan sila pumunta, dalawa sila. Yun ang advice. Pero kung kinakailangan, walang ibang paraan, yun ay wala tayong karapatan doon. Kumbaga sa hindi natin hawak ang bagay na ito. Ang paglingkuran. Ang mga asawa ng propeta, sila ay mga malalaking pamilya, sila ay may mga mayayaman din. Si Khadija radhiyallahu anha, isa sa mga mayayaman, maganda at malaking pamilya, pero nabanggit sa mga hadith, nabanggit sa mga history na sila ay kanilang pinaglilingkuran si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganun din si Fatima, na siya ay tinatawag na nasabi na siya ay isa sa mga kababaihan sa paraiso, na anak ng propeta sallallahu alaihi wasallam, na siya ay tinatawag na naglilinis, siya ang nag-aayos sa kanilang bahay, na siya ay asawa ni Ali bin Abi Talib. So yan po ang tinatawag na isa sa kabilang po sa mga karapatang na lalaki sa kanyang asawa ay ang paglingkuran niya. Napakaganda po na nagtutulungan siyempre ang mag-asawa. Hindi po porket ito ay karapatan ng siyempre ang lalaki din ay minsan ay umaabuso, hindi tumutulong sa bahay. Pero yan ay isa sa mga hindi rin dapat ina-advise na ang lalaki, ang propeta sallallahu alaihi wasallam mismo, siya ay isang propeta, pinakadakilang tao, pero tumutulong siya sa kanyang mga asawa. Nabanggit yan sa mga hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam na sinabi ni Aisha radhiyallahu anha na ginagawa niya ang gawaing bahay. So hindi po yan yan ay dapat na pagtulungan ng mag-asawa, lalo na kung may mga anak. So kailangan po talaga magtulungan ang mag-asawa. Lalo na kung ang nagtatrabaho, ang babae, subhanallah, nawa itulungan tayo ng Allah sa ganito mga sitwasyon. Hindi po pinagbabawal, lalo na kung magtatrabaho ang babae na maganda naman ang trabaho, hindi po yan pinagbabawal. Pero ang pinakadapat ay hindi niya maiwan yung kanyang tinatawag na responsibilidad bilang asawa. Hindi po yung naging baliktad, yung ang babae pagdating siya ang tulog, siya ang pahinga, so lahat-lahat ay ginagawa ng lalaki. So nagiging baliktad na ang pamumuhay natin. Okay. So yan ay isa sa mga karapatan ng lalaki sa kanyang asawa, na paglingkuran ng babae ang kanyang asawa, yung kanyang mga anak. At syempre, gaya sabi natin, ay napakainam po na nagtutulungan ang mag-asawa. Kabilang din sa mga karapatan ng lalaki sa kanyang asawa ay ang tinatawag na pagrespeto sa pamilya ng kanyang asawa. Which is ito ay tinatawag na vice versa. Ito ay karapatan ng lalaki at saka ng babae. Ito ay bawat vice versa na irespeto. Lahat naman tayo gusto natin at nalulugod tayo, masaya tayo kapag nirerespeto ang ating pamilya, nirespeto ng asawa natin. Lalaki, babae. Yan ay tinatawag na isa sa mga bagay. Maaring ito man ay hindi obligado, pero ito ay isa sa pinaka mainam na pagpapakita ng pagmamahal, pagdakila, pagrespeto sa iyong asawa, ang irespeto mo ang kanyang mga pamilya. Kahit na sila, halimbawa, maaring may mga pamilya siya, pamilya ng asawa mo na maaaring sila ay hindi nakapag-aral o sila ay mga tinatawag na hindi mayayaman, ipakita mo sa kanila na ikaw ay masaya pag dumarating sila, paglingkuran mo sila. Ito ay pagpapakita ng pagmamahal at pagrespeto sa iyong asawa. Napakaganda po ito na isa po ito sa mga sitwasyon na minsan kaya nagkakaroon ng awa yung mag-asawa minsan dahil ang hindi pagrespeto ng lalaki sa kanyang sa pamilya ng babae, o kaya ang pamilya hindi pagrespeto ng lalaki sa pamilya ng babae. So dapat ay kabilang yan sa bigyan natin ng pansin. Yan ay pagpuri natin sa ating asawa. Yan ay pagmamahal natin sa asawa kapag nirespeto natin ang tinatawag na kanyang pamilya. Kabilang din sa mga karapatan ng lalaki
sa kanyang asawang babae ay hindi siya maglalakbay maliban sa pahintulot ng kanyang asawa. Kahit na may iba siyang kasama na kapatid niya, tatay niya, anumang ano niya, so dito ay nararapat na siya ay magpaalam pa rin sa kanyang asawa. Kailangan ay may pahintulot ang kanyang asawa. At ganoon din, ay kabilang dyan yung tinatawag na kahit ang kanyang tatay, dumating ang kanyang tatay, sabi niya pupunta tayo dito, kailangan ay magpaalam pa rin ang tao sa kanyang asawa. Yan ay obligasyon ng isang babae na magpaalam siya sa kanyang asawa. Dahil siya ay hindi na tulad nung siya ay dalaga, siya ay tinatawag na may asawa na. At bilang panghuli ay kabilang sa mga karapatan ng lalaki sa kanyang asawang babae ay yung ipakita niya ang pagpapasalamat at pagpuri sa kanyang asawa, lalong-lalo na kung nakikita mo naman sa asawa mo yung tinatawag na kanyang kabutihan. Nakita mo sa kanya ang kabutihan, nakita mo sa kanya na siya ay naghahanap buhay, nakita mo sa kanya na siya ay mapagtiis. So, dapat ay magpasalamat ka sa kanya at purihin mo siya at iwasan, nakalimutan yung tinatawag ng mga nagawa niyang kabutihan dahil sa kanyang kunting pagkakamali. Ang ibang kamalian natin, lalaki sa babae, pero mostly, kaya nga sinabi sa hadith ay babae. Kapag nakagawa ng pagkakamali ang lalaki, ay parang wala nang nagawang kabutihan ang lalaki. Yan ay nakakalimutan niya. Ito ay nabanggit sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam na kanyang sinabi na ya ma'asyaran nisa tasaddaqna fa inni ra'aytukunna aktharu ahlan nar. Sinabi ni propeta sallallahu alaihi wasallam, o kayo mga kababaihan, kayo ay magbigay ng mga sadaka. Bakit? Dahil nakita ko sa impyerno na kayo ang mas marami doon. Kabilang din yan siyempre sa yung marami ang population ng babae. Pero ito ay kabilang sa mga marami papasok sa impyerno ay itong mga taong ito. Bakit? Dahil hindi po ibig sabihin dito ay pagiging mababa ng mga kababaihan. Hindi po, kundi ito ay katangian. Katangian po ito. Sinabi dito, fakulna, sinabi ng mga kababaihan, wabi ma dhalika ya Rasulullah. Ya Rasulullah, sabi nila, propeta na, ano ang dahilan? Bakit nung nakita mo ang impyerno ay maraming mga kababaihan doon? Sinabi ni propeta sallallahu alaihi wasallam, qal tukthirna min al-la'n, nagpaparami kayo ng tinatawag na pagbumura, yung pagmumura. Yun ang una. Wa takfurna al-ashir, itong napakadelikado. Takfurna al-ashir ay yung nakagawa lamang ng konting kamalian ng asawa ay lahat na ng kanyang nagawang kabutihan ay kinalimutan mo. Parang napakasama niyang tao, wala siyang silbi, wala siyang lahat-lahat dahil lamang sa isang pagkakamali. So yan ay tinatawag na maraming paparusahan dahil diyan. Ito ay sa hadith ni Imam Bukhari. At sinabi ng Allah sa banal na Quran, wala tansawul fadla bainakum. Huwag niyong kalimutan ang kabutihan ng bawat isa sa inyo. Huwag niyong kalimutan, siya ay naging mabuting ama, siya ay tinatawag na naghahanap buhay, siya ay mabuti sa iyong mga anak, siya ay napakabuting tatay. Pero dahil lamang sa kanyang pagkakamali, sino bang hindi nagkamali? Lahat tayo nagkamali. At dahil doon ay iwalay tayo, wala kang kwenta, lahat-lahat na gano'n nakalimutan ng kanyang kabutihan, isa sa dahilan ng tinatawag na mga bagay na ang isang babae ay maaaring siya iparusahan sa impyerno dahil sa kanyang gawain na ito. Gaya ng sinabi natin, may karapatan po ang lalaki, may karapatan ang babae. Pero ngayong araw, ang ating mga napag-usapan, ito po ay karapatan ng lalaki sa kanyang asawa. Ito po ay mensahe sa lahat po ng mga kapatid natin, ng mga kababaihan na narapat po na isabuhay natin, malaman natin ang mga bagay na ito upang hindi tayo magkasala at makuha natin ang gantimpala dahil doon lamang sa isang hadith na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na sino man ang mamatay, abutan ng kamatayan na ang kanyang asawa ay nalulugod sa kanya, ay sigurado ang paraiso sa kanya. Yan ay isa sa mga hadith na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya narapat po na tayo ay dapat na magtiis, tayo ay magtulungan sa buhay mag-asawa, kaya po magtulungan at yung iwasan din natin yung panunumbat
Lalo na sa mga kababaihan kapag nakatulong tayo, kasi obligasyon ng lalaki ang paggastos, pero minsan ay nakakatulong ang babae dahil minsan sila yung nagtatrabaho. Pero iwasan natin ang panunumbat. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal ada. Huwag niyong sirain ang inyong mga gawaing mabubuti, yung mga sadakad nyo sa pamamagitan ng inyong panunumbat. Kaya iwasan natin ang panunumbat. Ganun din yung tinatawag na kailangan magpakumbaba tayo sa ating asawa. Yan ay tinatawag na isa sa mga dapat na ginagawa ng babae sa pakikitungo sa kanyang asawa. Sa lahat po muli na bumati sa inyo ng Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ako po ay nagpapasalamat sa inyo at inshallah, kanina may tanong dito, pwede natin bigyan ng kasagutan kung inshallah makita natin. O kaya mamaya sagutin natin okay. Parang hindi ko makita. Kanina mayroon pero bakit ako ustad nagpaganda, nagpapabango, bakit dua lang palagi kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dua, kailangan ng isang mananampalataya ang dua kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, so siguro di ko na makita yung inshallah mamaya i-check natin at sagutin natin kung kaya natin, kung alam natin. Pero kung hindi, itanong natin sa ating mga ulama dahil tayo lamang ay katulad din ng mga nagsasalisik ng kaalaman, tayo ay mga estudyante rin na nagtutulungan lamang. At alhamdulillah, gaya po ng inuulit natin sabihin ng ating relihiyon ay napakagandang relihiyon, kumpletong relihiyon. Kailangan lang po natin ay isabuhay natin ang relihiyong ito upang maging mapayapa ang ating pamumuhay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.